At sa iba pang balita, umakyat na po sa mahigit 53 milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura ang idinulot ng pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon sa bayan po ng Ginobatan, Albay. Mga residente naghahanda na rin sa posibleng pagragasa ng lahar sa sandaling magkaroon ng malakas na ulan. Mula sa Ginobatan, Albay, alamin natin ang buong detalye sa live report ni Vic Sumita. Vic. Sa mga sandaling ito ay kalmado na ang Bulkang Mayon matapos na ito ay mag-alburuto noong nakalipas na 4 na araw kung saan ito ay nagbuga ng matinding makapal na abo na siyang nakaapekto partikular sa bayan ng Ginobatan, ganoon din sa bayan ng Kamalig at sa lungsod ng Licao. Sa ngayon, ang pinakamatindi na nagsasagawa ng clearing operation ay ang bayan ng Ginobatan. Sa ngayon, ang sinasabi ng kanilang mayor na si Mayor Ana Onghoko ay kasalukuyan na ginagawa ng paraan para mabigyan ng kaukulang atensyon at ayuda ang mga residente ng 40 barangay sa buong bayan ng Ginobatan. Makalipas ang 5 araw mula nang magbuga ng makapal na abo ang Bulkang Mayon na matinding naapektuhan ang bayan ng Ginobatan sa lalawigan ng Albay, sinabi ni Ginobatan Mayor Ann Onghoko na makapal na abo ang bumagsak sa kanilang bayan na nakaapekto sa 44 na mga barangay na puminsala sa kanilang mga produktong agrikultura na kinabibilangan ng mga gulay at palay. Ayon kay Mayor Onghoko, kabuuang 2,194 na hektarya ng lupang sakahan ang nasira ang mga pananim na pilit isinasalba ng mga magsasaka. Damage po sa total na namin sa vegetables, sa mga value crop is amounting to 53 million. So ang affected po na is nasa 2,100 plus hectares. Pero pa po din yung livestock. Inihayag ni Mayor Onghoko na hindi na dinala sa mga evacuation centers ang mga residente ng bayan ng Ginobatan dahil agad na nagsagawa ng clearing operations ang pamahalang lokal katulong ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at Philippine National Police. Ang mandato natin pag alert level 3 yung mga constituents living within the 6-kilometer danger zone. But since wala nga kaming within 6-kilometer danger zone nakatira, kaya wala kami pong in-evacuate. Tiniyak naman ni Mayor Onghoko na bibigyan ng kaukulang ayuda ang mga naapektuhang magsasaka para mayroong pantawid sa araw-araw na pamumuhay. Sa panayam ng Net25 sa magsasakang si Mang Samuel, talagang pinipilit na lamang na isalbang kanilang pananim at sa pamagitan ng clearing operations gamit ang mga fire trucks ng BFP ay nabawasan ng abo sa mga bukid, kaya maging ang kanilang mga alagang hayop na kalabaw na ginagamit sa pagsasaka ay nakakakain na rin ng damo matapos ang 3 araw. Ulat abo yan. Mabuti umulan kaya yung abo, balay. Ng mga fire truck. Apat na bisis yan ng fire truck. Niliwanag ng alkalde na nakikipagpulong na rin ang Emergency Response Team ng Bayan ng Ginobatan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para paghandaan ang pagragasa ng lahar mula sa dalisdis ng Bulkang Mayon sa sandaling magkaroon ng malalakas na pag-ulan kung papasok sa Bicol Region ang epekto ng mga papasok na bagyo sa bansa. Ngayon po magmi-meeting po and titingnan po yung track ng ng bagyo ng ulan kung we're looking for baka magkaroon po ng preemptive evacuation. So we have 3 barangays na ina-identify, so more or less nasa 10,000 tao yun kung i-evacuate yun lahat ng mga lahar prone. Ali, inihayag pa ni Mayor Onghoko na sila ay dumulog na rin sa provincial government para humingi ng kaukulang tulong partikular sa kapakanan ng mga magsasaka na talagang naapektuhan ng pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon. Balik sa inyo, Ali.
Okay, Vic, itong sinasabi nilang kaukulang ayuda na ibibigay sa ating mga magsasaka, nabalita na nagbigay na ng tag 10 kilo na bigas sa 345 mga magsasaka. Ano ba yung kaukulang ayuda yan? Yung parang minsana na ayuda o yung hinahanap natin na sustained, no? Na ang pangailangan ay immediate at long term. Ano ba ang sabi ng pamahalaan provincial government, pati yung mayor ng Ginubatan? Ali, ang sabi ng mayor ng Ginubatan, maliban nga doon sa mga nabanggit na ayuda, yung bigas, ang kanilang kailangan dito, yung lalo na yung mga magsasaka kung paano makaka-recover. Dahil sa susunod pa, continuous naman yung kanilang pagtatanim. Ang sabi nga ni Mayor Onghoko, parang blessing in disguise din sa ganitong pagkakataon na sa umpisa masisira yung pananim ng mga magsasaka, pero kalaunan pagka lumipas na ito palang nanggagaling na abo at iba pang debris na nanggagaling sa Bulkang Mayon ay nagsisilbi ring pataba ng lupa dito sa bayan ng Ginubatan. Kaya makakabawi din sila sa mga susunod na panahon dahil magiging maganda yung kanilang mga pananim. Dahil isa sa pangunahin nilang pinagkakakitaan dito, Ali, ay ang agrikultura, pagtatanim at saka yung livestock. Okay, nabanggit mo na kasi, Vic, yung crop damage, no? Yung danyos dun sa mga pananim ng ating mga magsasaka na nabalutan ng abo, acidic yan, yung volcanic ash na yan. Although sabi mo nga, pang matagalan, nagiging sanhi ng soil rejuvenation, mayroong mga pataba, magiging pataba ng lupa yan. Pero yung sa ngayon, apektado yung pananim, binanggit mo na yung mga alagang hayop, na ginagamit nila sa pagsasaka, yung infrastruktura, yung mga makinarya, hindi mo magagamit, sa agrikultura, at saka yung water sources, nabanggit ba yan ng pamahalaan? Tama, Ali, kasi kanina tinanong natin yung supply ng tubig dahil ang sa amin ni Mang Samuel kanina, yung kanyang kalabaw 3 araw nang hindi nakakainom ng tubig dahil ang pangunahing source ng tubig nila dito nanggagaling sa ilog, kaya kontaminado. Mabuti na lamang nagpadala ang Bureau of Fire Protection ng mga fire trucks na kung saan sila yung pansamantalang nagsusupply ngayon ng tubig na kakailanganin ng mga residente sa bayan ng Ginubatan, Ali. Okay, maraming salamat. Umaasa na lang tayo na tutugunan nga itong pangangailangan ng ating mga magsasaka na apektado po dyan. Maraming salamat, Vic Sumintak, nag-uulat ng live mula sa Ginubatan, Albay.